Alright mga tol, pag-usapan po natin ngayon yung patungkol pa rin po sa bagong Senate building na kamakailan nga ay napagdebatihan, napag-usapan po yan nila Nancy Binay at ni Alan Peter Cayetano, kung saan nagkaroon pa nga po ng pag-walkout dito si Nancy Binay. So yun nga mga tol, no, mahalaga na napapag-usapan po itong bagay po na ito. Dahil akala ng iba ay malayo po ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po walang kinalaman. Pero dyan po nagkakamali ang marami po sa atin. Kaya dapat mayroon po tayong pakialam kung ano po ang mga nangyayari sa ating bansa, especially sa politika, kung paano ginagamit ang pondo, kung paano ginagawa ang trabaho ng ating mga mahalagang tao sa gobyerno. Kaya may papel po tayo, meron po tayong responsibilidad na maging alisto, magkaroon ng pakialam, magkaroon po ng puso na tumulong sa ating gobyerno, suportahan ang kanilang mga ginagawa na maganda. Kung maganda, suportahan, 'di ba? Yun naman po talaga eh. At yan po, lahat ng yan ay pag-uusapan po natin. Kasama po ng mainit po na balita ngayon na resolusyon kung saan yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kung di ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. So yun na nga, di na natin pagtatagalin to, let's go! So yun nga po mga tol, no, matapos po yung sinasabi nga po natin na kamakailan lamang ay naganap dito po sa pag-uusap, pagtatapat po ni Alan Cayetano at ni Binay tungkol sa usapin na ito. Meron pong usapin dyan na 23 billion, 21 billion na I think hindi naman ganun kalayo, di ba? So, kung nakukuha niyo yung point ko, 20 billion pa rin yan. Para sa akin, no, disclaimer lang. Pagkaunawa ko dyan, sa around 20 billion pa rin. Whether it's 21 or 23 billion po ang ginagastos po dyan. At ito nga, no, nakita ko lang din sa Facebook. In-upload po dito sa ABS-CBN ng June 11, 2 PM. Sabi dito, drone shot at the new Senate building under construction in Fort Bonifacio, Taguig. So, ayan po yung panibagong building sa Taguig ng sinasabi nga itong new Senate building. So, ayan po yung ginagastosan po ng 21 billion more or less. So, ayan po guys. So, makikita po ninyo dyan yung drone shot, which is makikita nyo as a thing na dapat alam din ninyo. Kasi may parte po tayo bilang mamamayan dyan, no? Ang mga tax, ang mga pera po ng mamamayan ay kasama po dyan sa pagpapatupad po niyan ng mga batas, ng kung ano pa man pong mga pinaglalagakan ng ating pong mga naglilingkod po diyan. Kaya nga po napakaganda po na napapag-usapan po yan. So sabi nga po dito ni Soto sabi pagsilip sa pondo sa bagong Senate building, sinang-ayunan ni dating Senate President Soto. No, sang-ayon din si former Senate President Soto na silipin yung pondo na yan, no? Mahalaga po yan, kasi kahapon nga o nakaraan pinag-usapan po natin yung 35 pesos wage hike o increase sa sahod ng mga Pilipino, mga tao. Ay kung hindi po, no, kung hindi lang naman, di naman natin sinasabing hindi nagagamit ng tama, no? Ipagpalagay natin for example ay hindi po nagagamit ang pondo ng tama, mali po yung 35 pesos, di ba? Pero hindi ibig sabihin hindi ka magiging mapagpasalamat, kasi mayroong mga nagko-comment, sabi 35 lang pala idadagdag, dapat wag na lang. Mali po yun, no? Mali po yun. Maging mapagpasalamat po tayo. Dagdag is dagdag, increase is increase, no? Ang point lang dito, kapag ka hindi tama ang nagiging paggamit ng pondo ng gobyerno ng pera, diba? Sabi nga sa mamamayan ito, dapat
ng nakikinabang, doon po nagkakaproblema maging sa mga dagdag sahod at sa kung ano-ano pa. Sanga-sanga po yan, no? Sanga-sanga yan. So, magiging mali siguro kapag mali ang gamit ng pondo. Apektado po yan pati pag i-increase, diba? Nag-aaralan po nila yun kung dapat increase o hindi dapat kasi ganito ang budget o hindi ganito, kung kakayanin ba or ano man, ano maging epekto, diba? As far as I know, yun po yung ginagawa bago po i-implement yung mga bagay na yun. Kaya nga po dito sa bagong balita, sabi po ay dito kay Robin Padilla, si Robin Padilla po ay nag-file ng resolution o reso seeking probe o pag-aaral dito sa bagong Senate building, kung saan sabi dito, no, although the Senate Committee on Accounts led by Senator Alan Peter Cayetano has already started the inquiry, Padilla still filed proposed Senate Resolution 1063 which directs the Senate Committee on Public Information and Mass Media to launch the same. So, ang point dito, kahit na meron na nagaganap na inquiry o nasimulan na ni Senator Alan Peter Cayetano, ay nag-file pa rin, no, si Robin Padilla ng resolution kung saan magtutulak sa komite Senado na magkaroon ng pareha. Sabi dito na which directs the Senate Committee on Public Information and Mass Media to launch the same. So ayon sa pagkaunawa ko, ibig sabihin mas lalong makikita pa yan, no? Sabi dito, informing the public of the processes undertaking the construction of the NSB, including the increased cost, is necessary to ensure that the public does not lose its trust in the Senate as an institution. So ipapakita yung proseso na ginagawa sa pagko-construct sa construction ng NSB, no? I think ito yung kumpanya ba to? So hindi ko sigurado, no? Pero ang point doon, magiging magkakaroon ng transparency sa publiko kung ano ang mga ginagawang hakbang, ginagawang proseso sa construction nitong bagong Senate building. Alright. So ayan po, no. Para sa akin, mahalaga po na meron pong transparency maging sa mga bagay po na yan. Hindi katulad ng iba, mayroong hidden agreement. So, hindi naman natin masisisi ang sino man at kung ano man. Pero may mga principle, may mga basic na dapat alam mo yan. Naglilingkod ka sa bayan, nagiging tapat ka dapat. Dapat may katapatan yung ginagawa mo. So, kahit anong bagay, no? Ay dun makikita kung maayos ka na tao eh. O, dito, wala akong makitang masama na ginagawa po si Robin Padilla. Although hindi siya perfecto, marami siya ring mga mali na nasasabi, marami siyang hindi maganda o ano pa man. Pero dito po sa parte na to, wala po akong maisip na masama dito. No? Maganda po yung pinapakita po dito na yung siya sabi o pinopropose ni Robin Padilla dito kung saan mas pag-iigtingin pa yung pag-i-inform sa publiko ng mga proseso at ano pa man na gagawin dyan. So, lahat tayo magiging aware, magiging maalam po doon sa pangyayari po na yan ng pagtatayo ng panibagong Senate building. So, ano man mga nakapaloob doon, mga koneksyon ng publiko ay naririyan, sinusulong po niya. Nawa ay maging maayos po lahat ng pagsasagawa po nila maging sa pagtatayo po ng Senate building. Batid ko na marami naman po sa mga nakaupo ngayon maging sa Senado ay ginagawa yung best po nila, out of their best sa kanilang mga posisyon, kanilang mga trabaho para sa mamamayan. So nawa ay maging ganun po lahat at pag-pray po natin maging maayos na lahat. Ikaw, anong masasabi mo sa usapin na ito patungkol sa pagtatayo ng new Senate building? So ito po yung larawan niya kanina, no, ng video, drone shot. So ano pong masasabi ninyo ngayon dito sa construction nitong bagong Senate building na nagkakahalaga po ng 20 billion, 21 to be exact, according dun sa nakita ko po. Disclaimer lang, pero ayan, 21 to 23 o ano man, billion na gastos po dito. Ay ano po inyong masasabi? Comment down below at pag-usapan po natin yan sa comment section. At yun na nga, kung hindi ka pa nakasubscribe,
hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya sa susunod ulit na video.